1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre. Gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan sa mga bago din natin subscribers. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na Mama Sam dyan na laging sumusuporta dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, birthday greetings para kay syempre, Mr. Global 2024 na si Dom Corilla ay nagdiriwang nga ng kaarawan ngayong araw na to. Happy birthday, Dom! So, si Dom na talaga naman ang layo na ng narating. Ngayon ay isa na siyang presidente sa Mr. Worldwide Pilipinas. At hindi lang yan. Sobrang gwapo talaga ni Dom. Napakabait, napaka-humble. So, wala akong masabi, kundi ang sexy mo, Dom. Charot! So, yun. And then, of course, happy birthday. I wish all the best na sana mas malayo pa ang marating niya. At, syempre, looking forward tayo kung ano nga ba ang mga ganap at eksena ni Dom. Sabi niya sa akin, mag-aartista siya. Hindi ko alam kung meron na ba siyang ginagampanan na papel sa GMA. Kasi, ang alam ko sa GMA siya mag-aartista. And then, looking forward uli akong makita siya dito sa Bangkok sa darating na Mr. Global. Napakabait niyan. Sobra. Kaya naman, Dom, happy birthday and I love you. O, diba? May pagmamahal. May pagnanasa. Charot. So, yan. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, eto nga, pinag-uusapan ngayon, syempre, yung mga eksena sa evening gown dito sa Miss Universe Philippines. At talagang maraming naloka kasi sino ba ang top 1, sino ba ang the best, sino ba ang ano. Pag binasa mo yung mga comments sa iba't ibang pahina, talagang masasabi mo, nakakaloka kayo. Para sa kanila, ito ang the best. Para sa kanila, ito ang number 1. Para sa kanila, itong ano. So, valid naman yan. Siyempre, opinion ninyo yan. Bakit ko naman ipagkakait sa inyo yan ng bonggang-bongga? And then, ayun. So, malalaman na lang natin sa coronation kung sino nga ba ang mag-uuwi ng corona ng Miss Universe Philippines. I'm so excited. Para sa akin, yung 51 na candidates na nagpakita ng galing dito sa evening gown competition ay talaga naman masasabi ko, in fairness naman sa kanila, sa mga designer nila, ginawa nila yung kanilang makakaya. Syempre, nandoon syempre yung talagang kanya-kanyang kumpiyansa sa sarili lang yan kung paano mo ipe-present. Sorry na lang kung hindi mo na-present ng maganda. But naniniwala ako na ginawa nila yung best nila. Kaya lahat sila ay para sa akin winner. O, diba? And then, ayun. So, para sa sumunod natin, chika, sabing ganon, pambato ng Mountain Province. Mama Sam, nakikita mo ba nakakabugto sa coronation ng Miss Universe Philippines? To be honest, gusto ko yung styling niya dito sa evening gown. Gusto ko rin yung gown na suot niya. Very, clear talaga yung kanyang presentation. Tapos, pag tinignan mo na yung banat ng hair, yung makeup niya, talagang masasabi mo, wow, di ba? In fairness sa kanya. So, parang sa nakikita ko sa ipinakita niyang laban dito sa Miss Universe Philippines, naniniwala ako na
etong pambato ng Mountain Province ay hindi imposible na makarating sa next round ng competition na to sa Coronation Night. At hindi lang yan, naniniwala din ako na kaya niya pang makarating sa level ng top 10 or top 5, baka gulatin tayo, di ba? So, yun. So, basta nandiyan siya, nakikita ko na lumalaban at talagang naglalaro ng bonggang-bongga dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Kaya hindi mo siya pwedeng i-itchopera. Yes, ang kanyang performance ay talaga naman kumabog ng todo-todo. So, ewan ko kung nagustuhan ninyo. Pero ako, gusto ko yung gown, gusto ko yung ayos, walang drama yung banat ng hair. Talagang ay panalo. Malinis yung kanyang ganap. So, looking forward ako sa finals night kung ano ang gown ang susuotin niya. Baka may kapa na siya. Charot. So, yun. So, basta alamin natin. So, yes, pwede siyang kumuha ng corona. Pwede ito maging Miss Charm. Pwede maging Miss kung ano man ang pwedeng ibigay sa kanya. Kung sakaling talagang kakabog siya pagdating sa finals. But semifinals, yes, nakikita ko isa siya sa mga possible talagang makapasok ng bonggang-bongga, di ba? So, yon, kaya good luck. And then, para naman sa sumunod nating chika, ito nga, pinag-uusapan din ang, tawag dito, ang Batangas na naging Bohol na. So, anong masasabi mo sa kanyang performance dito sa preliminary competition, and then anong chika mo dito na nagpalit ng lugar? Ewan ko paano naging Bohol yung Batangas. So hindi ko naiintindihan, to be honest. But ang pagkakaalam ko ay hindi sila magkasundo ng kanyang organization sa Batangas. Ayun yung parang narinig ko. Tapos parang ayun, pinalitan niya na lang ng Bohol. Kumbaga parang doon na yata sa organization ng Bohol. So, pag kanyang performance, in fairness, talagang nag-remark siya sa akin nung prelim. Isa siya sa mga nagustuhan ko, yung kanyang eksena. In fairness naman sa babaeng to, talagang very positive yung kanyang vibes at yung kanyang aura na ay, in fairness kita ko yung ganda. So, hindi ko maintindihan kung paano nagpalit. But kung ano man yung dahilan nila, ay wala na tayo doon. Kasi parang feeling ko masyadong personal na yon. At so, hindi naman sila nagpapaliwanag talaga kung bakit, di ba? So, hayaan na natin yon. Basta supportahan na lang natin siya. Kung gusto mong supportahan siya, ang nakikita ko sa kanya, isa siya sa mga pwedeng makalusot sa semifinals ng Miss Universe Philippines. And then, maganda ang kanyang ipinakitang performance during the preliminary competition. And congratulations, di ba? Kasi parang sa kabila ng mga nangyayari, nakikita mo pa rin na positive pa rin yung aura niya at lumalaban pa rin ng bonggang-bongga. Kaya mabuhay ka, Miss Universe Bohol, and let's see kung ano ang magiging eksena mo sa Coronation Night at saka sa swimsuit competition. Malalaman natin kung kakabog. Kasi parang feeling ko tapos na yung prelim. Anyway, so para sa sumunod natin chika, eto nga, Atisa hold recent high placement for the Philippines in 2 major pageant. Anong chika mo dito, Mama Sam? Sa Miss International at saka sa Miss Universe. To be honest, yes. Maganda ang naging performance ni Atisa talaga sa mundo ng pageantry. Maliban lang dun sa Miss Cosmo, di ba? Sayang nga, kung naka-top 5 siya, parang feeling ko, wow na talaga si Atisa, no? Pero wala naman tayong magagawa. Ayun yung decision ng Cosmo Organization para kay Atisa. Pero hindi naman yon nakamalat sa sa history ni Atisa na parang nawalan siya ng pag-asa na sumali uli sa mundo ng pageantry. So magandang pagwawakas yung pagsali niya dito sa Miss Universe. Kasi di ba parang noon-noon pa man sinasabi na natin na si Atisa dapat sumali talaga sa Miss Universe after ng tawag dito, Miss International. So yung road niya hindi naging madali. Pero pinatunayan talaga ni Atisa yung beauty na meron siya ay hindi mo matatanggihan bilang isang beauty queen. At napakaswerte natin dahil meron tayong kandidata na Atisa Manalo na mananatiling kwento sa atin lahat at saka sa mga future na generation pang na mga mahihilig sa pageant, di ba? So,
napakaswerte natin at nasaksihan natin yon. Lalo na ako, napakaswerte ko, napanood ko siya na lumalaban ng Miss Universe, di ba? So, yun. So, congratulations, Atisa. Kung tutuusin, yung placement na nakuha niya, wala man corona, parang bilang first runner-up sa Miss International, tapos, tawag dito, nag-top 5 sa Miss Universe, parang na rin siyang nanalo talaga ng corona sa international stage, no? So, wala siyang pinagkaiba. Parang mas mataas pa yung placement niya kay Michelle D. Di ba? Kung iisipin mo, Michelle D, top 12 sa Miss World, tapos nag-top 10 sa Miss Universe. Parang ganon. Parang higher talaga yung Atisa. Kasi first runner-up, tapos top third runner-up, o di ba? Bongga. At Miss Universe yan, hindi madaling mag-placement dyan sa Miss Universe. So, yun. So, masasabi ko na talagang job well done si Atisa Manalo. So, kung tatapusin niya na dito yung kanyang aklat sa mundo ng pageantry, masasabi ko na isang magandang kwento. Kasi hindi naging madali talaga yung journey niya. Pero, nakita mong bumangon mula sa pagkakadapa, di ba? So, yun, mabuhay ka. Saka yung mga nilalaban niya talaga yung Pilipinas, masabi ko naman na ginawa naman ni Atisa yun lahat ng kanyang makakaya. Kaya sa history ni Atisa, nakakaloka, di ba? So, yun, bongga. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, ano daw masasabi ko sa Tarlac. So, tingin mo ba, Mama Sam, si Tarlac ay isa sa mga banta para sa mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines? To be honest, maganda yung ni Tarlac kasi ang gusto ko kay Tarlac, hindi ganun kabongga yung gown niya ha. Pero hindi yung gown niya yung magre-remark sa'yo yung kanyang performance. Yes, pwedeng maging banta ang Tarlac sa laban talaga sa Miss Universe. Sa mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines. Baka hindi natin alam, isa siya sa mga pwedeng kumuha ng corona. Miss Charm, pwede siya sa totoo lang ha. Kasi kita mo naman yung charming talaga ng face niya. Hindi siya yung kasing galing ni April Smith at saka ni Taguig. Pero masasabi ko, yung presensya niya sa entablado, sapat na para masabi ko, I think makakapasok to sa semifinals. Malayo ang mararating nito. Siya yung masasabi mong girl na may luck. Hindi kailangan mag-perform ng todo-todo. Pero beauty pa lang, pasok na sa banga. Di ba? So, yun. So, sa Tarlac yun. Kaya huwag kayong magulat kung si Tarlac ay mag-penetrate ng hanggang top 5 dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Kung hindi man top 10. So, baka magulat kayo biglang nasa top 10 siya. Marami nagsasabi na hindi maganda yung gown niya. Pero para sa akin, nadala naman niya ng bonggang-bongga. Hindi lang naman yan sa ganda ng gown. Sa dala, kung paano mo dinala. Di ba? Sa pagdadala. So, yan. Kaya, congratulations pa rin kay Tarlac. Hindi ka man napipili sa mga top 10, sa mga hot pick, but hindi yun ang mag-aano sa iyo, maghuhusga para maputol or mawalan ka ng pag-asa sa laban mo dito sa Miss Universe Philippines. Nasa performance mo pa rin yan sa huli. Di ba? So, kung hindi man nakikita, okay lang yan. Laban Tarlac. Di ba? So, yun. Isa siya sa mga favorite ko. Lakas kaya tamarind green. Di ba? Tama ba? So, yun. Doon sa competition. Maganda. Maganda yung attitude na pinapakita na keep smiling. So, laban. Huwag kang magpadala doon sa mga nakikita mo. Yung iba nga, ang ganda ng gown, pero nakasimangot naman nung lumabas. Yung iba nga, ang ganda ng gown, pero di naman bumagay sa kanila, di ba? So, sapat na sa akin para masabi ko na tama lang yung ipinakita ni Tarlac at ginawa niya yung best niya talaga. Congratulations. So, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, pinag-uusapan. Possible ba talagang mag-last to standing ang pambato ng Pampanga at saka ayun nga, La Union. So, pinag-uusapan kasi na sila daw ang tinik sa mga repeater at veterans. Well, ako masasabi ko, you cannot underestimate kasi yung laro ng dalawang babaeng to Kasi parehas naman talaga sila na naglalaro ng magandang laban, di ba? So ako para sa akin si Pampanga, hindi man natin masabi na parang wow, she's number 1. But nandoon na nakakatakot pag tinignan mo kasi grabe din. Iba din talaga yung tindig ng batang to. At masasabi ko na, malakas ang laban niya sa competition na to. At kung tatanungin mo naman ako na kaya ba ni Pampanga pataubin si
Taguig at saka si April, to be honest, yes. Oo, kaya ni Pampanga. Pero nandoon yan sa lakas ng loob ni Pampanga. So, kailangan niya talaga ma-build ng todo-todo yung kanyang kumpiyansa para makarating talaga siya sa dulo ng competition. Kasi for now, nagiging masikip yung top 5 para sa mga candidates. At ayun, so kailangan niya syempre talaga na labanan to at lakasan yung loob niya. So, yun yung kailangan niyang buuin. Kasi yung beauty nandoon eh. Yung ganda ng katawan nandiyan. So, pag nag-perform ka talaga, yung make sure lang na hindi lang dahil aral ka. Kailangan talaga nandoon na nagiging authentic yung nakikita sa'yo at lumabas talaga yung kumpiyansa mo sa sarili. Kasi kapag kumpiyansa ka sa sarili mo, mas lalaban ka ng todo-todo. At yes, kaya niyang pataubin kung tutuusin. Nasa sa kanya na lang yon kung paano niya to lalaruin, kung paano niya to lalabanan, at kung paano niya talaga ilalabas yung kanyang kumpiyansa ng buo, di ba? So, yon. So, magtiwala lang siya sa sarili niya. Huwag siyang mag-hold back. Hayaan niya na ibigay niya yung best niya sa paraan na alam niya na kung paano niya ilalabas talaga. Kasi sayang naman. So yung team niya naghihirap para sa kanya and I hope na gawin talaga ni Pampanga yung best niya. To be honest ako nakukulangan ako sa kanya pero naniniwala ako na itong batang to kaya talaga mag-penetrate. Kasi meron naman talagang ibubuga. So, nasa kanyang na lang yun kumpiyansa kung paano to ilalabas, kung gaano ba kabuo. So, yon. And, good luck, di ba? So, yon. And then, pagdating naman kay, April Smith, to be honest, sa April, yes, buo yung kumpiyansa niya. At, syempre, kailangan pa rin patunayan ni April Smith, hindi lang naman to pagdating sa performance. Yung performance niya, okay. Mataas yung nakukuha niyang score. Pero syempre, aabangan natin kung sino ba yung makakatapat niya pagdating sa Q&A. And then, kung paano niya to ilalaro ng bonggang-bongga. So, she's almost there. Talagang halos kuha niya na yung tagumpay. And then, pagdating naman kay Taguig, si Taguig dalawang klase. Pwedeng yes, success, panalo. Pwedeng no. Di ba? So, ito yung nakakatakot na laro. Parang kay La Union. So, si Taguig at saka si La Union, iisa yung laro na nakikita ko sa kanilang dalawa. Pwedeng yes, panalo. Pwedeng no. Si Taguig, ang tinik sa lahat ng mga players dito sa Miss Universe Philippines. Kasi, she's total package. Sa totoo lang, yung beauty, yung body, yung brain, nandoon. Pero, ang kasi doon, sapat ba talaga yung kanyang binubuo na para masabi mo, siya na yung magiging Miss Universe Philippines? So, depende. Kasi meron siyang kalaban na alam mo din na kayang din mag-penetrate katulad ng binibigay niya. Hindi kasing perfect ng ginagawa niya, pero kasing bongga naman ng pwede mong masabi, ay, ito talagang malakas talaga to. So, medyo talagang matindi yung laban Si Taguig kasi kapag tinignan mo, siya professional Kumbaga, perfect dapat. Perfect yung move, perfect yung ibibigay kong orahan, perfect siya sa lahat ng aspeto. Kaya lang, ang natatakot ako sa kanya, may isasagad ka ba pagdating sa dulo ng competition? Isa rin yun. So, talagang looking forward ako doon na kung ano pa ba yung isasagad niya. Kasi medyo nakakatakot kasi. Parang binubuhos niya lahat So, perfect lahat. So, siya, consistent na ganun lang. Pero, may isasagad pa ba? No? Yun yung ko. Kasi natatakot ako, baka mamaya, sa sobrang perfect na ipinapakita niya, hindi niya na kayang i-level up yung performance na ipinakita niya ng maganda. So, yon. So, looking forward tuloy ako kung ano nga ba ang magiging eksena, ganapan niya sa coronation. So, yan. So, masayang laban yan. Pero, nandoon yung chance niya talaga na malakas at pwedeng manalo ng Miss Universe Philippines. Nasa kanya yon kung paano talaga ibibigay. Nasa kanya yon kung paano niya to ilalaban. Kasi, katulad naman ni La Union, si La Union Kumbaga parang mapapasal ka din Ikaw ba ang mananalo? Kumbaga parang katuyona na hindi ko sigurado kung makukuha mo pero parang naniniwala ako na malakas ang laban mo. Ganon. So,
si Bella talaga yung tinik sa kanya. Hindi ko nakikita si April ang tinik dito kay pero si Bella talaga. But ang maganda kay April, lumalaban talaga ng todo-todo. Kumbaga, sinisave niya na yung sarili niya sa competition. Kaya yun yung exciting sa laban na to. So para sa akin, Bella Ismael and Taguig talagang masasabi ko na neck to neck yung labanan. And then, pagdating naman kay April at saka kay Pampanga, masasabi ko na ito yung mga malakas na pwede talaga ding mag-penetrate ng bonggang-bongga. Basta buo lang yung kumpiyansa nila. But let's see kung ano nga ba ang mangyayari sa competition nila. At looking forward ako kung ito nga ay magpapasabog ng bonggang-bongga sa darating na Coronation Night. So marami pa tayong dapat abangan. Kailangan makita pa natin yung swimsuit competition. Kailangan makita din natin yung kanilang close door interview para mabuo natin to ng bonggang-bongga. So yon. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.